morning once again. It's tea time with Ace David. I'm here with Engineer Toto Pizarro. Engineer, good morning sa inyo. Good morning. This is a very good morning for our tea. Siguro, let's have a sip of our tea to make our morning very relaxed. Yeah. Nabasa ko yung a little of your lifestyle. Paano ba nagsimula si Toto Pizarro? Bataan. Okay. I would say not less fortunate, but below average family. We are tenanted family. Plain house keeper yung mother. Mother ko. Yeah, kaya alam ko yung tinatawag na bukang liwayway. Medyo nawala ako doon. Ano bang ibig sabihin ng bukang liwayway? Bukang liwayway. Bago pumutok yung araw, sunrise, nasa dagat na kami noon. Nangunguha na kami ng mga swahe. Well, anyway, yung sa proseso na pinagdaanan ninyo, it's good that you were able to send, your parents were able to send you to school for college. Yeah, that is the one that I would say we are blessed having a parent. So, ibig sabihin, lumuwas na ho kayo ng Manila noon? Noong makagraduate na ako ng high school, noong college, sa Balot Tondo kami nakatira, doon kami nagbo-board. Pagka nalagpasan na ako ng Didios bus, biyaheng Balot, papuntang Pier, Santa Cruz yung Piati, so 10 centavos yun, di ba? So ang ginagawa ko, sa budget yung 10 centavos, sakay ako ng jeep, hanggang Blumentritt, from Blumentritt to Piati, nilalakad nyo na lang. Pero that time, ang Blumentritt to Piati naman yata, is it a close area or? Hindi, malayo yun. Malayo ho ba yun? So kasama yun sa pinagtiyagaan ninyo talaga? Oo. Okay, para maabot nyo lang din yung inyong tapos yung break ko ng lunch at saka merienda sa hapon, merienda sa umaga, pinag-iisa ko na lang yan hanggang alas 2 ng hapon. Okay. Banana ko yun, tsaka Royal Orange. Pero I understand ngayon, hindi na maiksi ang kumot ninyo. Siguro a little background of your success story dahil... Nung mag-graduate ako, nag-take ako ng board. Nag-number 10 ako sa Associate Electrical Engineering Examination. Okay. Wow. Okay. So, siguro yun na naging umpisa. Sapagkat hindi na ako nag-apply eh. Okay. Automatic na yung mga employer tumawag na doon sa mga top na Telegram. Okay. Tumelegrama. Okay. May time difference nga pala tayo. Immediate hiring na. Pero sa larangan naman ho ng pagnenegosyo ninyo, sa kliyente ninyo, kasi you have reached certain level in the industry. As a matter of fact, I understand you are also a respected officer of an electrical society. Tama ho ba ako? Ano nga ho yung electrical society na organization na ito? IIE tsaka Society of Philippine Electrotechnical Constructors and Suppliers. Having said that, ano yung naging formula ninyo in handling your client? And at the same time, paano ninyo napalago yung negosyo? Ano ang naging, kung masasabi man natin na trade secret, siguro it's best to impart to our Chinatown TV listeners at the same time. Sa akin lang, ang pinaka-importante sa lahat yung credibilidad or rather credito. Okay. Hindi lang sa supplier, hindi lang sa bangko, sa customer. Okay. So, first, gusto kong i-reiterate yung sinasabi na iba. Pag nag-umpisa ka, para umasenso ka, kinakailangan marami kang utang sa bangko. Hindi totoo yun. Magandang punto ho yan. Hindi totoo. Siguro let's elaborate on that. Kasi I understand, ako ho, bilang isang finance advisor, ang isa rin ho talaga to advise to a client to capitalize and expand is to really in a form of loan. Ngayon, yung inyong perspektibo ang gusto kong marinig. Having said na hindi na you dispute that kind of maaaring sa akin hindi totoo yun. Sa iba siguro totoo. Kasi sa akin, unang-una ang pananaw ko, ayaw ko kasi na uuwi ako sa bahay,
o nasa opisina ako, Aha. magli-ring ang telepono ko, tutunog yung doorbell ko sa bahay, na mayroon naniningil sa akin. Okay. So gusto ko, pag uwi ko galing sa opisina sa bahay ako, relax ako. Bahay na, pamilya na. Oo. Tapos na yung trabaho. Oo. Okay. So ibig sabihin, wala kang utang. Mhm. Ngayon, paano ko napalaki yung 70,000? Mhm. So as an electrical contractor, Aha. nagbigay ng break sa akin ng mga kliyente ko when I was an employee. Right. So nakita nila ang quality ng trabaho ko. So sabi ko sa kanila, nagsarili ako, tulungan niyo ako. Okay. So pinagbigyan naman ako. Binigyan nila ako ng down payment. So pinagyaman ko yung down payment. Well, as I've said a while ago, for you to succeed as a businessman or electrical contractor, una, pangalagaan ng credibility ng kumpanya o ng negosyo mo, hindi lang sa supplier, hindi lang sa tao, at saka importante yung kliyente. Okay. Kasi kung wala kang kliyente, marami kang tao, wala rin. May kliyente ka, wala ka naman tao, wala rin. So, yung result ng pagtitiwala ng kliyente at ng supplier, kinakailangang maging profitability. Very well said. And convert into money. Yes. Okay, so kung ano nilabas ng bibig mo, kaya mong panindigan. Thank you very much. Very, very helpful. Engineer, salamat po. Salamat sa pagpapawlak niya sa amin sa interview na to. To our Chinatown televiewers, itong effort na to, ang natutunan natin is credibility, performance, pero this credibility and performance should be translated to profitability, and that means money. We can never deny the fact that at this point in time, yung iyong credibility is not sufficient enough na ipambayad natin sa taxi o kaya sa bus. So Chinatown TV televiewers, it's Tea Time with Ace David. I hope you learned something from this episode, and we look forward to seeing you again next week. Thank you.